The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "A rich man had a steward who was reported to him for squandering his property. He summoned him and said, 'What is this I hear about you? Prepare a full account of your stewardship, because you can no longer be my steward.' The steward said to himself, 'What shall I do, now that my master is taking the position of steward away from me? I am not strong enough to dig, and I am ashamed to beg. I know what I shall do, so that when I am removed from the stewardship, they may welcome me into their homes.' He called in his master's debtors, one by one. To the first, he said, 'How much do you owe my master?' He replied, 100 measures of olive oil.' He said to him, 'Here is your promissory note. Sit down and quickly write one for 50. Then to another he said, 'And you, how much do you owe?' He replied, 100 measures of wheat.' He said to him, 'Here is your promissory note. Write one for 80. And the master commended that dishonest steward for acting prudently. For the children of this world are more prudent in dealing with their own generation than the children of light." My friends, the Gospel of the Lord. Thanks be to God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Medyo naninibago din siguro tayo ng English ang ating misa. Pero tatagalogin ko ang ating pagninilay. Pero lang ating nakasanayan. Magandang umaga rin sa mga kasama nating nagsisimba sa kanilang mga tahanan. Kami po ay nasa Baguio City para mag-plan ng mga nalalapit naming mga pagdiriwang sa aming kapistahan, sa kapaskuhan, at sa susunod na taon ng mga activities ng aming parokya. Isa na namang talinghaga ang ating narinig mula kay Jesus sa ating Ebanghelyo. Kung nasubaybayan ninyo ang mga banal na misa simula Lunes, simula Monday hanggang ngayon, panay ang gamit ni Jesus ng talinghaga para magturo. Ngayong araw nito, ginamit niya ang talinghaga ng tusong katiwala o mandarayang katiwala para pangaralan ang kanyang mga alagad. Ayon sa talinghaga, nahuli ng amo, nahuli ng may-ari na nilulustay o dinadaya siya ng kanyang katiwala. Nilulustay ang kanyang ari-arian. Kaya pinatawag ang katiwala para ipasulit sa kanya ang lahat ng kanyang pangangasiwa. Inaudit yung katiwala para malaman kung gaano na kalaki ang pandarayang ginagawa nito. Pero mas nakakalungkot na kwento, sa halip na umamin ang katiwala, dinaya pa din niya ang kanyang amo. Ganyan talaga no? Pag mandaraya, mandaraya talaga. No? Ang amin na lang, dadayain pa. No? Dinaya niya ang kanyang amo. Anong ginawa niya? Tinawag niya ang lahat ng may utang sa kanyang amo. Bakit? Kasi hindi niya kayang magtrabaho. Hindi niya kayang magbungkal. Para kapag wala na siya sa pwesto, may tatanggap sa kanya. Dinaya niya lahat ng
may pagkakautang sa kanyang amo. Intindihin natin, himayin natin ng kaunti. Utang sa amo. Kanino may utang po? Sa amo. Pero, binawasan ng katiwala ang utang sa amo. Ngayon, kanino na may utang? Sa kanya. Sino sa kanya? Sa katiwala na. Galing, no? Ang galing talaga mandaya. No? May utang na loob na sa kanya. O, binawasan ko. No? Pag wala na ako sa pwesto, bayad ka ng utang. Kanino? Sa katiwala na. No? Galing, no? Hindi naman kanya yun. Pero sa huli, sa kanya na may utang. Nagkaroon pa ng utang na loob ang mga tao sa katiwala. Pero yung katiwala, walang utang na loob sa amo. Pinagkatiwalaan ka eh. Pinigay sa iyo yung pwesto, pero hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Samantalang gagawin mo na lang, magiging tapat ka na lang. Katiwala ka eh. Ganyan kadaya yung katiwala. Sa sobrang daya, pati yung pagtawag sa kanya ng katiwala, may daya. Hindi naman siya dapat tinatawag na katiwala. Dahil ang katiwala ay galing sa salitang tiwala. Nang ibig sabihin, maaasahan at masasandalan. Ang daya lang dahil hindi naman bagay sa kanya yung title na katiwala. Pero, binigay sa kanya. Siyang hindi nagpahalaga. Hindi bagay kasi mandaraya siya. Pero tinatawag siyang katiwala. Minsan gano'n din tayo. Magandang tignan, no? Tawag niyo sa akin, Father. Father ba talaga? Ang pagkilos ko. Minsan natawag sa inyo, Nanay. Nanay ba talaga? Mag-isip at kumilos. Minsan tawag tatay. Tatay ba talaga magmahal? Boss ba talaga kumilos? Katiwala ba? Akbang-akma po ang ating pagdiriwang, ang ating pagdininay, ang mga pangaral ni Jesus sa ating gagawing pagpaplano. Pagpaplano ng ating mga activities, akmang-akma sa mga gagawin nating pagpaplano ng programa ng ating parokya sa mga darating na buwan at darating na taon. Lahat tayo nandito bilang katiwala. Walang may-ari ng simbahan. Dahil kahit kami mga pare, katiwala lang din. Pinagkatiwalaan ni Cardinal. Hindi may-ari, kaya pwedeng umalis, pwedeng ilipat, gaya na nangyari sa akin. Alam ko, nagluluksa pa kayo. Ang bilis ng pangyayari, ganun din ako. Pero, nandito tayo, hindi para sa ating mga sarili. Hindi dahil nabili natin ang Nuestra Señora de la Soledad Parish, kundi nandito tayo bilang katiwala. Ako, pinagkatiwalaan ng Kardinal. Kayo, pinagkatiwalaan na maging leader ng mga ministry. Napapanghawakan natin yung salitang katiwala sa lahat ng ating gagawin at gagampanan sa simbahan. Katiwala bilang maaasahan at masasandalan. Katiwala ako, maaasahan niyo ako, at sasandalan niyo ako. Katiwala rin kayo. Sana asahan ko rin po kayo at masandalan ko rin po kayo. Hindi ako may-ari. Hindi rin po kayo. Lahat tayo katiwala. Katiwala na sana walang mandaraya. Tapat na gagampanan ang bawat tungkulin. Hindi sa pansariling interes, sana ang mamuna, kundi para sa interes ng ikapupurit ng Diyos. Hindi sa aming kasikatan, kundi ang hangad natin ay makilala ang debosyon sa ating mahal na ina. Aalis ang pare. Aalis tayo. Mapapalitan tayo.
pero sana maiwan yung debosyon sa ating mahal na ina. Dahil ito, higit sa lahat, ang pinagkatiwala sa atin. Ang pangunahan ng simbahan para sa ikapupuri ng Diyos. Mga kapatid, ang katiwala pwedeng maging madaya kung gugustuhin. Pero kahit kailan, ang madaya hindi pwedeng pagkatiwalaan. Ang madaya hindi pwedeng pagkatiwalaan. Hindi tayo madaya. Tayo ay katiwala. Kaya sana walang mandaraya. Amen? Amen.